Hello guys, good afternoon. I'm Alvin Llanera from BAT4C and the title of my podcast is about interview about cultural practices and beliefs. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Pulikit. Magandang hapon naman, Alvin. Ako po si Alvin Llanera at meron po akong mga ilang katanungan patungkol sa cultural beliefs and practices. Okay po. Itong aking unang tanong. Paano nyo po may lalarawan ang moralidad o etika sa loob ng inyong relihiyosong komunidad? Okay. Ang moralidad ay halimbawa nito ay ang kabutihan na meron tayo. At saka, yung etika naman, ito ay nakabase. Yung mga gawain natin ay nakabase sa etika ng ating example ay ng relihiyon. Sa isang religion, kailangan sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon, which is, kung susumahin natin lahat ito, ay ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Okay po. Ito naman ang pangalawang tanong. Ano naman ang mga pinakamahalaga ng mga moral values o mga prinsipyo na inyong maaring maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay sa inyong relihiyosong komunidad? Ang pinakauna na gustong-gusto ko na prinsipyo ay ang pagiging respectful. Because if you respect someone, you're not going to do anything that will make him feel bad about himself and ashamed about himself. Pangatlong tanong. Ano ang mga espesipiko ng mga ethical practices o mga ritual sa inyong kultura o relihiyon na nagsisilbing gabay sa inyong araw-araw na pamumuhay? Okay, Alvin, yung pananalangin, bawat araw, gabi-gabi actually, nagro-rosaryo po. Yun kasi yung nakasanayan ko at nakikita ko sa mga magulang ko. Okay po. Ito naman ang pang-apat na katanungan. Paano nyo po may lalarawan ang mga bagay na tama at mali base sa inyong relihiyon? Maaari po pa kayong magbigay ng mga halimbawa? Opo, maaari pa akong magbigay ng halimbawa. Example, sa isang tao na gustong tumulong sa kapwa-tao. Alright. Yung tama, kung may taong nangangailangan, hindi naman ibig sabihin na lagi na lang natin siyang tutulungan financially, pero kung hindi pa talaga kaya, maano ba naman at magbigay tayo ng kaunting tulong na mas maganda sana yung tulong na yun mapapabuti yung kalagayan niya. Example, meron kaming mga kamag-anak na walang-wala sa buhay. Yung ginagawa namin ni Pulikit is, kung meron kaming kaunti, nagbibigay kami ng pagpupunan para at least mas guminhawa naman yung buhay nila. Talagang moral ng iyong komunidad dahil sa mga modernong hamon sa lipunan tulad ng teknolohiya, globalisasyon o pagbabagong klima? Opo, Alvin. Sa tingin ko yung mga bata ngayon, kasi ngayon, di ba, ang mga bata is more exposed sila sa technology. For instance, ngayon yung bata, sabihin natin below 1 year old, marunong na silang gumamit ng gadgets. Sa panahon namin, halos hindi namin gustong galawin yan kasi baka mamaya masira namin, di ba? Kasi hindi kami marunong at saka hindi kami na-exposed sa mga bagong gadgets. But then sa kanila is iba. Ngayon, ang epekto naman sa bata is naging exposed sila sa mga violence. Kung makikita natin ngayon, sa news, di ba? Sa mga balita, merong 10 years old na ginawa niya ng masama yung kapwa niya mag-aaral, sinaksak niya, at ano pa mga balita na hindi maganda, diba? At saka ngayon, yung tao, especially yung mga teenagers, yung mga yung edad, prone sila sa depression. Bakit? Kasi kulang sila ng bonding. Hindi kagaya ng panahon namin, kung saan nagkakabanding yung magkakaibigan, yung magkakapamilya. Iba pa rin kasi kapag personal yung bonding mo, hindi yung through social media lang. Kasi kapag through social media lang, mababaw lang po siya. Sa madaling salita, mas maganda pa rin ang personal Opo, relationship. na communication at saka Opo. relationship na personal. Opo. Okay po.
11 katanungan. Paano mo po binabalanse ng inyong komunidad ang tradisyonal na mga gawi sa etika sa mga pangangailangan ng makabagong buhay? Okay. So ngayon talaga, yung tao, even ako, accepted ako nun. Talaga, I am guilty of this. Na hindi talaga pwede yung isang araw na walang cellphone, di ba? Pero, di ba yung cellphone, example, yung application ng Facebook, di ba usually ginagawa siyang pang-rant, di ba? An avenue to rant, di ba? Kung meron ng kaaway, meron ganun. Ako naman, though meron ako meron akong FB account, hindi ko naman ginagawa yun, di ba? Kasi syempre, kailangan mo pa rin kausapin ng personal yung tao na you are connected with. Hindi yung ipapahiya siya, yung ganun-ganun lang. Simulat mo dun sa newsfeed mo na ganito-ganito si Fulano, na hindi mo naman muna sa kanya sinabi kung ano yung nakapag-trigger ng ganun na damdamin para sa kanya. So, mahalaga pa rin talaga na personal. Umuwidan sa social media, very careful. And it's a sign of bullying. Cyber, bullying yun, di ba, Alvin? Opo. Sang-ayon ka dun? Opo, sang-ayon po, ma'am. 12 katanungan. Sa inyong palagay, may mga moral na halaga or ethical na gawi ba mula sa iyong komunidad na dapat tanggapin o isabuhay ng lahat? At bakit? Ang pagiging matulungin pa rin. Nakikita ko, di ba, sa panahon ng trahedya, example yung lindol, di ba, yung mga bagyo. Di ba nakikita mo na marami pa rin mga tao yung nabibigyan ng konting bagay na meron sila, nag-donate sila sa kung saan meron, nagkaroon ng trahedya. Yun ang magandang maisa sa buhay natin, di ba? Na pwede natin ulit-ulitin at isalin sa ating susunod na henerasyon. Kasi magandang gawin yun. Opo. 13 katanungan. Naniniwala ka po ba na may mga universal na halagang moral na naaangkop sa lahat, anuman ang kultura o relihiyon? Kung oo ang inyong sagot, ano naman po ang mga iyon? Okay. Para sa akin, Alvin, I believe I can never go wrong if I follow the 10 Commandments. Kasi, di ba, sa 10 Commandments talaga, Alvin, hindi ka makakagawa ng masama para sa akin. Di ba? Lahat ng yun. Di ba? Lahat ng yun. Ano yung sinasabi nun? Kundi gawin ang maganda sa kapwa. Di ba? Yun, Alvin. Yun lang. Yung 10 Commandments lang, sundin mo lang yan lahat. Nandun na kasi yung lahat, Alvin. Hindi ka na makakagawa ng masama kapag sinunod mo lang siya religiously. Opo, ma'am. Panghuling katanungan. Mayroon ka pa po bang mga nais ibahagi tungkol sa mga ethical na halaga ng iyong komunidad o kung paano ito humuhubog sa iyong pananaw sa mundo? Yung sa akin naman, Alvin, gusto ko lang ibahagi ay ang pagkakaroon ng respeto sa kapwa. Kasi kung mayroon ka talaga ng respeto, babalik pa rin ako sa mga sagot ko kanina sa'yo. Kung may respeto ka kasi, Alvin, sa kapwa mo, hindi ka gagawa ng bagay na ikakasama niya. Kasi kung nire-respeto mo yung isang tao, hindi mo siya hahamagin. Di ba? Opo. Hindi mo siya gagawa ng masama, hindi mo ipagsasabi na hindi ka magsasalita ng ikakasama. Di ba? Opo. Kapag may respeto ka, talagang yun ang magiging guide mo para hindi makagawa ng masama sa kapwa. Yun lang yun, Alvin. Okay po. Maraming salamat sa inyong oras ng pagpaundak ng interview mo. Malaking tulong po yan sa aming estudyante. Walang ano man, Alvin. You are always welcome, you know that. Okay po, ma'am. So, hey guys. Just like the recently conducted podcast earlier, it's important for us to respect each other's religions and cultural beliefs and practices because each one of us is different. Not every one of us has the same religion or beliefs. So it's important for us to respect each other regardless of our differences so that everyone can have peace and harmony. That's all. Thank you.